Dito ako busit na busit sa kongresistang to eh. Nung narinig ko yung kanyang paliwanag, bakit ayaw niya daw bumoto para sa impeachment itong putang inang tong si Sara Duterte. O eto, pakinggan ninyo Bukas ay naasahang i-adopt ng House Justice Committee ang kanilang committee report tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, isang kongresista nagsabing hindi raw sasali sa botohan ng impeachment sa plenaryo. Nakatutok si Jonathan Andal. 2026. Magkikita ulit bukas sa mga miyembro ng House Justice Committee at inaasahang i-adopt na nila ang committee report na nagsasabing may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jerby Luistro, kasama sa i-adopt bukas ng umaga ang articles of impeachment. Pagkatapos, ipadadala na ito sa plenaryo para ikonsidera na maisalang sa debate at botohan ng lahat ng kongresista. Pero si Representative Edgar Erice nagsabing hindi sasali. Di ba kamukha ni Mr. Bogus? So hindi daw siya sasali. Bakit? Sa botohan ng impeachment. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o pagkakamali si VP Sara, pero King ina mo! Bakit yun natitignan mo? Kung may pagkakamali o hindi, o wala, o meron. Yung ebidensya yung tignan mo, o gag! Nasaan ba yung tubo? Nakakagigil tong mama na to, no? Playing safe pa. Halatang halata naman kung ano yung motibo mo, ina mo. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o pagkakamali si BP Sara. Pero sa tingin ko, ayako maging parte ng moro-moro. King ina mo, moro-moro yun? Nasaan ba yung tubo? Di nakaka-high blood tong hindot na to eh. Paano naging moro-moro yun? May mga sumumpa, tumestigo at nagpatunay, kinumpirma, tapos moro-moro, inanto. Nasaan ba yung tubo? Kung ako sa'yo, Mr. Bogus, nako, kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Talagang ipupus ko na sa mga taga-distrito mo, araw-arawin kitang ibablog, content. Ba't ako naiinis mga ka-eksena? Di ba? Kagaya niya, kung wala talaga siyang pinapanigan, wala talaga siyang tawag dito, kinikilingan, kung hindi yung para sa taong bayan at katotohanan lang, ba't hindi ka boboto? O kung bumoto ka man, halimbawa ayaw mo, nag-no ka, na-impeach. Ganun ba talaga kayo kaano sa kapangyarihan? Para halimbawa, siyempre, iisipin, pag nalaman na halimbawa ng mga Duterte, bumoto to, isa sa bumoto. Kasi maghihigante yung mga Duterte, kaya pangit talaga yung makabalik sa pwesto eh. Siyempre, ang iniisip nito, safety first. Safety na sa boto, safety pa sa mga Duterte. Di ba? At pag natapos halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos at meron ba panibagong botohan na, tatakbo halimbawa siya, malay mo, baka tumakbo pang senador. Kaya nagbabalak na wag bumoto. Hindi ganun eh. 'Di ba? Ibigay nyo sa tao kung ano yung dapat. Hindi dapat kayo matakot na baka mabash kayo. Hindi dapat kayo matakot na wala kayong maging kaalyado. Hindi nyo naiisip na, na taong bayan ang boboto sa inyo sa magitan ng tiwala. 'Di ba? Pero kung ganyan yung mga paggagawin ninyo, dapat sa inyo, wag na kayong tumakbo. Mga bakla! Duwag! Bading! Nasaan ba yung tubo? Yan. sa tingin ko, ayoko maging parte nitong moro-moro na ito na labanan ng mga dinastiya at hindi naman talaga ito sa... Hindi mo na kailangan pang isipin yung dinastiya ka pa. Doon ka sa taong bayan. Doon sa katotohanan para malaman. Accountability, di ba? Transparency. Tapos gagawin mo, hindi ka boboto. Dahil para hindi ka mapag-initan o hindi ka mabash, ayaw mo masama. Ayos din ang katwiran nito Baluktot. pagsusulong ng accountability, hindi naman to sa pagsusulong ng... Hindi daw pagsusulong ng accountability at good governance. Bubayla rin talaga no? Nasaan ba yung tubo? Pag nangyaring impeachment, di ba matatakot yung mga politiko na gawin yung ginawa ni Sara? Hindi ba?
Oh. Anong klaseng utak to? Bayad na yan, direct. Sino yung mga nasa Caloocan? Kung marami kung subscriber ng taga Caloocan dito, wag nyo nang iboboto tong animal na to. Walang bayag, walang betlog. Laki-laki mong bakula, wala kang betlog. Bading! Nasaan ba yung tubo? Governance, Sabi ni Erice, personal na desisyon niya ang hindi Personal daw. Lolo mo. Nasaan ba yung tubo? pagsali sa botohan ng impeachment. At Tinan mo, kamukha si Mr. Bogus. May buhok lang to eh. Oh. Diba mga kababayan ko? Nakakagigil eh, no? Ang sarap kurutin nito eh sa mukha. Paano naging ano? Nang niper. Nasaan ba yung tubo? Yung kurutin mo ng, ang cute mo. Cute mo. Gigigil ako eh. Oh. hindi ito desisyon ng kinabibilangang Liberal Party. Hihimukin ko sila na Abatang manghihimok pa. Nasaan ba yung tubo? Ang kapal ng face mo naman. Walang ka naman. Hindi na nga boboto. Kung ano pa yung palusot at paliwanag, manghihimok pa, kung ina mo. Nasaan ba yung tubo? Ay, matanong ko nga kayo, sir. Nabayaran ba kayo? Hindi ko nagtatanong lang po kung meron bang nagbayad sa inyo. No? Ihimukin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte. Yan yung playing safe na palusot, huwag sumama sa Marcos, sa Duterte. So pag hindi ka bumoto at hinimok mo yung iba, so mababa yung bilang. 'Di ba? So kung bumaba yung bilang, pwedeng magkaroon ng tsansa o magkaroon ng pagkakataon na hindi maabot yung numero. Huwag mo kaming ginagago. Gago. Nasaan ba yung tubo? Kainis huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin. Noong April 29, 53 kongresista ang bumoto para sabihing may probable cause para ma-impeach si Duterte. Sabi ni Erice, marahil may dilema ngayon sa mga kongresista kung paano boboto sa impeachment. Tinatansya yan ng mga nakaupong congressman. Ano ba mas makakabuti sa akin? Tinatansya. Wow! Di ba? Oh. Self-interest over national interest. For example, yung mga nasa Mindanao, siyempre, apektado sila. No? Nasa Mindanao ka ba? 'Di ba? Nasa Mindanao ba siya? Bakit ka lintik naman? Ano ba message tong hindot na to? Turn off all notification. Ay, ano nangyari? Nawala. Turn off ko kasi yung notification. Ang daming grupo ko ng mga basta na ba ako? Ito. Tuloy natin. Diyos ko, high blood ako. Nung backlash. Sinusubukan Teka lang, ayun pala. Nasa Mindanao ka ba, sir? Ha? Taga Mindanao ka ba? Ba't ka natatakot? Di ba? Doon pa lang, huli mo na siya rito eh. Papalusot niya pa yung ibang mga kongresista na tinatansya. Baka ikaw yun. Di ba? Kaloka. Uulitin ko. Binayaran ka na ba? Nabayaran ka ba? Nagpabayad ka ba? O may natanggap ka ba para lang wag bumoto para kay Sara Duterte? Bakit mo naman tawag dito, bakit mo naman nasabi direct na ganyan na may bayaran-bayaran? Kasi nga mga kaiksena, dito sa susunod kong ipapakita, meron daw ganun nga, may nanggagapang daw.